Yo! Towering Law Books. Okay guys, so dito ulit tayo. So let's watch video clips, no. Kanina lang to no, regarding the problem that emanated there in the Senate. So ngayon may privilege speech dito si Idol Senator Robin Padilla, right? So, regarding Senator Bato de la Rosa's situation, no? So tara, tingnan natin. Panoorin natin. Then magko-comment tayo, no? Bakit siya nandito? Pambihirang buhay to. Sana mga mahal kong kasama, bagamat tayo pinapayagan ang buhay to. Sana mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa buhay to. Sana nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Yan. Pambihirang buhay to. Sana mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin may nagche-checkpoint. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Walaikum salam. Ako po ay Nagalit si Idol Robin, ano? sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon, iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago, ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. May isa pelikula pala niya, ano? Si Nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, buhay ni Lacson saka buhay ni Bato. pati po yung kanyang pagtatago, Yung 10,000 hours pala si Lacson. nang may prinsipyo siyang pinaglalaban. Pelikula na yun. At ganoon din po nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa. Ginawa rin niya, no? May pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya Okay. kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. O yun guys yun yung pinaparatang ni Trillanes na the Senate is cuddling a criminal, no? Nagkakadol siya ng criminal. So if we will analyze, so what do you meant by that criminal, Trillanes? So it's a hearsay, no? It's very impossible. You can only say that a certain individual is criminal if that certain individual is already convicted, no? Convicted of a certain crime, no? Or if that individual, no, has done a certain immoral act. So paano magiging crime yung nandiyan ka lang sa Senate and the Senate is cuddling a criminal, no? That's very impossible. So kaya mahina utak nito si Trililing, no? Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan.
Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito, expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to the surrender by... Ito guys, nung panahon ni Tatay Digong, pinipilit nila merong EJK, no, extrajudicial killing. Tapos ngayon naman, sa panahon ngayon, this administration, uso naman yung EJR, no? Extrajudicial rendition, yung ikaw, Pilipino, dudukutin ka, dadaling ka sa ibang bansa. Kamukha nung ginawa nila kay President Duterte. So that's an EJR, extrajudicial rendition, no? Okay, let's continue. Extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Yes. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution nito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Hindi naman. Dahil tayo naman po nasa katwiran. Kung hindi tayo nakakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. Okay, so yun. Alright. So, yun nga yun ay nakwento ko sa isang episode natin na si Senator Bato de la Rosa, guys, siya ay hinabol. Hinabol siya unang-una kasi ang pinaka unang plano niyan para hindi siya makaboto. No, pangalawa, maaresto. So pinipigilan siya para makaboto. So at the same time, maaresto. So that is two birds, no, na may hit mo in one stone. Yun dapat ang gagawin ni Matibag. Kaso nga hindi niya nahuli, no, kaya natuloy ang ousting ni Tutasen, no? So yun guys. So yun yung nangyari diyan. Okay, so hanggang sa muli. And please like, share and comment the video. Okay, thank you, bye-bye. God bless us all and stay safe.